At samantala, presyo ng bigas inaasang bababa sa pagpasok ng harvest season sa susunod na buwan. Ayon naman po yan sa National Food Authority. At tiniyak naman ng pamahalaan na sapat ang supply ng bigas sa bansa kahit na tumaas na nga ang ilang presyo nito sa mga pamilihan. Yan ang pinag-usapan ni Dennis Cortez. Bagamat patapos pa lang ang lean month ng mga magsasaka, tiniyak naman ng pamahalaan na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Aminado ang National Food Authority na naapektuhan ng produksyon ng bigas sa ilang reyon dahil sa nagdaang kalamidad. Yung ating po mga production areas dito sa Region 2, Region 1, and Region 3 ay nahihirapan din sila at ngayon lang po sila nag-normalize na pag-deliver dito sa Metro Manila. Sa kabila nito, iginiit ng NFA na walang dapat ikabahala ang publiko dahil patuloy ang programa ng pamahalaan para gawing stable ang presyuhan sa pamilihan. Kung may mga spekulasyon man, huwag nating idama yung ating mga kababayan dahil nagpapanik yung mga kababayan natin na hindi naman totoo yung mga impormasyon. Dahil kung titignan natin sa ating mga palengke, sa ating pagbibisita sa ating mga palengke, marami pong bigas. Kaugnay nito, iniinda ng ilang rice millers na kulang ang supply ng bigas sa bansa. Bagay na pinabulaanan ng pamahalaan dahil 1/3 o 200,000 metric tons ng bigas lang ang nagamit sa mga napinsalang sakahan. Ayon pa kay NFA Director Esto Perez, may ilang rice millers na sinuspindi ng ahensya dahil sa pananamantala sa mga Huwag po natin pagsamantalan yung ating mga kababayan. Hindi po ibang bansa ito. Hindi po sila nakatira sa ibang bansa. Mga Pilipino rin po sila. Tayo po yung magtulungan. No? Tulad ng pakipagtulong ninyo sa amin sa National Food Authority para ma-normalize yung ating sitwasyon ngayon na kailangan ng ating bayan. Kaugnay nito sa ilang pamilihan sa Metro Manila, sumipa ang presyo ng bigas ng 4 hanggang 5 piso kada kilo o 200 pesos kada sako. Sa ngayon naglalaro sa 1,740 pesos hanggang 1,950 pesos ang presyo ng isang sako depende sa klase ng bigas. Nakikipag-ugnayan naman na ang National Food Authority at Department of Agriculture sa Department of Trade and Industry upang matiyak ang tamang presyuhan sa mga pamilihan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez.